Magandang gabi. Before midnight. Ito po balita natin before midnight. Ito po, nagagalit na si Isko sa Manila. Ang kinagalitan mga congressman sa Manila, puro mga kabataan kasi lahat po sila ay pumirma sa impeachment laban kay Sara kaya kumita po sila ng 150 million bawat isa para ipamanalo. Biro mo nakalusot po ito si Abante na sa pamamagitan ng pagpadisqualify ng kalaban niya. Mga mukong talaga to. O yan, pakinggan natin si Isko, nagalit na galit. Yan. Isa pong lungsod sa Metro Manila na may pinakamaraming flood control project batay sa datos mula sa sumbongsapangulo.ph website. Pero binabaha pa rin ang maraming lugar gaya ng nangyari kanina. Ang panawagan ni Mayor Isko Moreno, imbestigahan ng Senado ang mga flood control project sa Maynila na anyay kinasasangkutan ng ilang kongresista. Ang sagot naman ng ilang kongresista, taga-propose lang sila ng proyekto. Saksi, si Sandra Ginaldo. Baha sa labas ng Senado kaninang umaga dahil sa malakas na ulan. Kaya ang ilang pari at miyembro ng simbahang magpe-prayer rally dapat sa labas ng Senado, kinailangan sumilong. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ang kanila pa namang pinoprotesta, ang kontrobersyal ngayong flood control projects. The crisis of the heart, the crisis of faith, the crisis of a moral crisis, no? Kawawa naman si Father. Nagrarally sana sila sa harap ng Supreme Court para sa baha, tapos binaha ang baha. Kawawa si Father. Talagang bumagsak na, hindi na nahihiya yung mga nagnanakaw sa gobyerno. Talagang garapal. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, may mahigit 1,000 na flood control projects sa Metro Manila na nagkakahalaga ng 52.66 billion pesos. Sa buong Metro Manila naman, ang City of Manila ang may pinakamaraming flood control projects na nagkakahalaga ng 14.46 billion pesos. Sa 20 pinakamalaking flood control projects sa Metro Manila, 13 ang matatagpuan sa Maynila. Kabilang dyan ang installation ng booster pump sa Estero de Magdalena sa Tondo, booster pump sa Estero de Binondo, Estero de Quiapo at iba pa. Kaya si Manila Mayor Isko Moreno may pasaring kaugnay sa mga flood control projects na tila hindi raw pinag-aralang mabuti kung makakatugon ba talaga sa problema ng baha sa Maynila. Talagang kami may pinakamalaking flood control project. Iyang mga programa na yan, walang due notice, wala kaming impormasyon, hindi ipinaalam, hindi nabigyan ng pahintulot ng pamahalang lungsod ng Maynila, which ordinarily we will give. Nanawagan pa siya sa Senado na isama sa investigasyon ang flood control project sa Maynila na aniyay kinasasangkutan ng ilang kongresista. District 2, District 3, District 6, alam naman ng mga taga-Maynila yan. So they should be investigated also. Kaya nga welcome yan welcome development yung ginawa sa Senado. Papagawa ng flood control na hindi tumatakbo. O tapos parang wala lang. Bandang huli, alam mo Sandra, nakakalungkot dito. Alam mo sino sinisisi ng mga congressman o DPWH. Kawawang DPWH. Pero alam din ng mga Pilipino, alam din ng Manileño na mahilig makialam ang congressman sa project ng DPWH. Yan ang katotohanan. Si Manila 3rd Oo, District. lalo ito si Chihuahua, si Abante. Si Ching kanina, lugar niya magbinabaha ka na sa Supreme Court. Si Maceda sa Sampaloc. Yan, sino pa yung sa kwan? Sino pa ibang kan? Kay Abante, kay Chua, kay Maceda. Representative Joel Chua, sinabing nagpo-propose lang naman ang mga kongresista. Kami, ang trabaho namin, mag-propose ng mga project. Ina mo! Propose. Magsingit! Tinatawag, pinapaganda mo pa pangalan ng singit na propose. Grabe ka. Bawa, yung mga infrastructure. Infrastructure, papatayo ka ng barangay hall sa kalsada.
Hindi ka napapaalam sa city? Grabe. Tingin namin ay kailangan dahil kada distrito may mga umiikot dyan na mga district engineer at sila ang tumitingin talaga. Itin Ha? Kuyaw ka ba ya? Ha? Matindi ka talaga. Nanggiri ng kongresista ng 2nd District ng Maynila na may kaugnayan siya sa flood control projects. Puro po hearsay naman si Mayor Isko Ah, Moreno. hearsay? Ang congressman, nagpo-propose lang naman talaga ng project sa Ikaw pa, isa ka Roland Valeriano na kawatan numero 1 sa Kongreso. Asan yung sunog apog mo na hindi mo hindi mo inaasikaso yung booster pump dyan sa sunog apog. Kupal ka talaga. diba? Pero para makialam, hindi po ako engineer. Sa gitna nito, kapwa Katwiran mo hindi engineer. Pero kayo sumisingit ng pondo. Dahil kakampi nyo si Romualdez at Tambaloslos. sinabi ni na Moreno at DPWH Secretary Manuel Bunoan na maraming aspeto ang flood management. Bukod sa pagdaragdag ng pumping stations, kailangan ding halimbawa na ayusin ang dinadaluyan ng tubig, linisin ang mga estero, kolektahin ang mga basura. Actually, sinasabi namin, yung ginagawa namin ng engineering O yan, si Bunuan, wala magagawa yan kasi pitatanggalin lang yan. Kaya tahimik lang yan. Ngayon, nasasalita pero parang takot pa rin. interventions in Metro Manila is just part of the flood management program in Kung hindi mo kaya, Bunuan, mag-resign ka na lang. Metro Manila. Flooding in Metro Manila, it has to be done collectively and holistically. I-address naman natin yung waste management. I-address natin yung mga Binubuhos yung sisi nyo sa waste management. resettlement sa mga informal settlers. I-settle natin. Ang desiltation, mga dredging ng mga lahat ng ilog, yan ang solusyon dyan numero 1. Pagkatapos yung iba, kahit wala na yung pump station na yan. Yung old drainage systems. Hindi naman namin lahat panyan eh. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Sus, grabe ka talaga. Ano pang pag-asa nitong buhay natin ito? O ito, palabas natin itong galit ni Isko doon sa kay Chihuahua. O. Sa gitna ni Isko, tsaka kayo congressman kay Isko, kung kakampi. Mas mataas ang kredibilidad ni Isko kaysa sa inyo. Mga loko kayo. O, ito si Isko. Kasi alam mo yung manluloko. O, si Manloloko, sino yun? Sino Manloloko? Si Chihuahua. Lawyer, sorry. Lawyer pa. Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Ano raw, binubuli? Ano bully? Nahuli lang, nabisto lang kayo. Binubuli mo raw siya, Isko. Kaya umiiyak kayo. Ito, sa inyo to. Wala na po kayo mabobola ngayon. Maiyakin. Kayo na nabisto eh. Dati kayo nang bibisto eh. Kayo yung kahul ng kahul. Ngayon kayo nabisto, umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi kayo binubuli. Ayaw nyo lang mabisto. Tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Kahit magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas. I appropriate. Yan ang palusot ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, nakalagay ang pangalan niyan, nagkakating ribbon niyan, pagpalpak, ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, sa mga proyekto na yan, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? May umamin na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman ngayon? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Ganun nga. Sino Parang ngayon ang kagaya si kahol ng Jimmy kahol? Chi, Kaya kami, simple lang naman. Ito isang tao na walang kwenta sa taong buhay. bayan dyan eh. Ito, Mocha. Mas gusto niya kampihan yung Ano mga muna sabi ng magnanakaw, mga tao? Jimmy Ano? Chi. Sabi ni G. Herao, meron. Sabi ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi ni Bri Jai, Tomo. Sabi ni Teresa Montero, meron. Nakikialam sila. Hindi pwede. Alam nila yan. Hugas kamay lang mga congressman. Sabi ni Daday
Ventus, ako galit na Oh, sila. yan. May kickback sila, sabi ni Cherry Con. Yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko eh. Una kong tanong, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yan ang, sabi raw ng congressman nyo, shout out sa mga taga 3rd District. Hindi raw nila alam yan. Kayo humusga, mga taga 3rd District nga pala. Hindi raw nila alam yan. Nako. Pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, 19 million, may picture-picture pa sila. Di ba? Nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pa nga ako nakita, mga barangay hall, may pangalan pa ng congressman. Malaki. May initial eh. Di ilaw pa yun. Kaya, pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa krus, DPWH. Nauunawaan nyo ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, o kahit anong pagtanggi o pagkubli ang congressman, yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, hindi ko po alam yan. Kung talaga bang may kickback sila. Ayaw ko mag-akusa ng isang bagay na wala tayong napapatunayan. Pero ang katotohanan sa practice, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. Pangalawa ngayon, tanong ko naman. Shout out dyan, Mocha, sa mga manonood natin. Shout out yung mga nagpagawa ng bahay. 20 square meter, 30 square meter. Kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay. Shout out sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kahul daw kayo ng kahul eh. Alam ko yung chihuahua, Yung chihuahua, kagaya ni Jim Mitzi, wala na magawa ng buhay. Pero may yun, alam ko, kahul lang kahul yun. Tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? Na pumupusta kay BBM? Yun ang tanong ko sa mga manonood. Tanungin natin kung ano sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Hindi! Si Chihuahua, pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Hindi! Si Kayo Chihuahua, ba'y nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? Bakit sa inyo, maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo, kukuha ka ba ng permit mo ka? Si Jim Mitzi. Sabi ni Adam Rich, Manansala Sanding, dapat may permit. Dapat daw. Kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to city hall. Tama. Alam na alam nila. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno sa mga congressman? Nako, na nag-excuse ngayon na manggagawa lang daw sila ng batas. Sa DPWH. Nabisto lang kasi kayo. Tinuturo ni Chihuahua sa DPWH. Nabisto lang kayo. Kung hindi kayo nabisto, walang problema. Nabisto kayo, iyakin kayo. Kaya yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Kami hindi nag-aakusa. Ayan, dyan. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa, through DPWH, siya naman din na may sinabi, di ba? Inamin naman niya. Bakit walang permit? Sabi ni Jimmy Spin, balikan ako ng Karbay. Ikaw, kinakarbado ko ka. Wala ka talagang kwentang klaseng tao ka. Jim H.A. Saan ka ba siningilang? Ilagay mo, labas mo pangalan mo. Sa gitna natin dalawa, ikaw na hindi napapakilala ng totoong pangalan mo at sa akin, sino man paniwala ng tao. Di ako kasi pangalan ko nakaplanta. Ikaw ang pangalan mo hindi nakaplanta, nakatago. Jim H.A. Ano Jim H.A.? Ibig sabihin, YT vlogger nga lang, karir mo. Ano kung YT vlogger, wala kong problema. Ikaw, anong karir mo? Pagnanakaw?
pamumuri sa mga magnanakaw. Bakit mo kakampihan mga magnanakaw na congressman? Sige nga. Oh, kakampihan mo mga pinklawan na naging BBM. Oh, sige, kakampihan mo yung mga dilaw na naging BBM. Sige, ikaw, kagaya, ikaw naging BBM ka rin. O gusto mo, babanggitin ko pa lahat na naging BBM mga dilawan? Ay, nako. Ang sa inyo, ang fake news sa inyo, basta kakampi ng batas. Kung kakampihan mo batas at pumabor kay Duterte, galit kayo. Nagkatao ng batas, pumabor kay Duterte. Baka luko kayo. Para kayo mga congressman, di ba? Kagaya, wala ka rin pinag-iba kay Ting Congressman. O si Dilima, pakunwari lang yan, pero naging BBM na yan. Ay, nako. Yung mga lahi na mga walang kwenta na mga turncoat, mga balimbing numero 1. Yan, Jimmy H. Hanggang dyan na muna tayo. At at least, alam na natin, no? Mga congressman, ang pahirap sa buhay ng Pilipino ay mga congressman. Iyan ang mga kinakampihan ni Jim H.A. Okay, si Dilima kasama. Okay, shout out na lang. Argo, tama. Tama ka, Katoto. Okay. Si D, government establishment, dinimulis para magtayo ng project. Nako, pangit talaga. Iyan ang gusto-gusto ni Jim H.A. Yan ang kanya magaling sa kanya. Argo, Chihuahua. Sino pa? Si Jimmy H.C. Wow, Jimmy H.C. Wala ka talagang kwenta. Okay, hanggang dyan na muna tayo at kakain pa tayo. At naglalagyan yung mga congressman. Talaga naman gusto niya mga naglalagyan ng pera, tumatanggap 150 million. Wala ka talaga, Jimmy H.C. Wow, Chihuahua. Okay. Maraming salamat po. I-share, i-like, at saka convincein yung inyong mga kaibigan, kamag-anak na pumunta na sa ating channel para mapalago natin ang grupo o komunidad ng katotohanan, katarungan at batas. Tanging batas lamang ang pagsusunod sa batas ang siyang magiging makatulong sa lahat ng mamamayan. Kahit na maralita ay mabibigyan ng patas na laban kapag ang lahat ay sumunod sa batas. Yan lamang po ang tanging paraan. Hindi kagaya sa mga congressman na paborito ni Jim H.A. Magandang gabi po. Magandang umaga na po.